napunta siya sa monte. Ganun pala ang mga tao doon, mga huramentado. Nung once lang po nakapunta ako diyan. Sumama ako ng Bible study. Doon ako po yung napunta sa, kasi tama yung sinasabi niya, by building yan. Building A, building B, building C, building D, ABCD na mga building dyan. Ito Sputnik, ito Bahala na Gang, ito naman Komando Gang. Okay lang kung may sinigang. Kasi gusto ko, doon ako sa building na yon. Puro gang yan eh. Bawat building, puro gang. Hindi pwedeng paghahalo-haluin yan. Isang building, isang gang. Napunta ako sa Bahala na Gang. Kung baka marka Bahala, hindi basta-basta yung lugar na doon ako inassign, doon ako mag-preach. At yung mayor ng Bahala na Gang, hindi talaga daw nakikinig yun. Hindi dumadalo ng Bible study. Inong binigay na sa akin yung mic para ako mag-preach. Inong nabanggit ko yung Talipaw Peace Mission ng ating mahal na pastor. Nagka-interest yung mayor. Nakinig. May hindi ko naman alam na mayor pala ng Bahala na Gang yun. Pagkatapos, sabi niya, Brad, kailan ka babalik dito? Sabi niya. Sabi nung mga kasama ko, Kuya, ngayon lang dumalo yan. Mayor ng Bahala na Gang yan. Ngayon lang yan dumalo. So, ibig sabihin, kahit gaano katigas ng puso nila, naghanap talaga sila ng totoong Diyos na doon sila maniniwala. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunat dalangin ng iyong propeta sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, sa oras tumalapin noon sa aking pagdadala ni balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akan magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kagitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Una po, minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. At ako po nagpapabutin po ng respeto at pagbati sa buong pamilya ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah sa inyo lahat. Minamahal ng mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating pong mga Biblia. Dito po sa Juan 14:6, there is no salvation outside the Lord Jesus Christ. He asserted, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14:6, at tingnan din po natin ang John 8:24 and Romans 10:9-17. Dito sa Juan 14:6, sabi rito, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa 8:24 ng Juan, ang sabi po dito, sinabi ko nga sa inyo, na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat maliban kayo magsampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Romans 10:9-17. Dito sa Roma 10:9-17.
Sabi rito, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka na sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag ng ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Sapagkat ang Panginoon din ang siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig ng walang tagapangaral? At paano sila magsapangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti? Natapwat, hindi silang lahat ay nakinig ng masayang balita. Sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sinong naniniwala sa aming balita? Kaya nga ang paniniwala ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So sabi po dito, minamahal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa John 8:24, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Pag hindi kayo maniwala na ako nga, ay kayo ay mga matay sa inyong mga kasalanan. So makikita natin, minamahal, na wala na pong ibang tagapagligtas kundi ang mahal na Panginoon lang. Pag tayo po ay tatalikod sa Kanya, kapahamakan po ang mangyayari sa atin. So sabi nga ng Bible, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. No? Higit sa lahat na bagay, ang Diyos ang ating pong minamahal. No? So kung mas tupad po natin yan, ang kautusan na yan, so wala pong space, no? Ang pagkatisod. Kasi minsan, minamahal, ang katitisuran ay pumapasok pag tayo po ay napamahal sa isang bagay na mas higit sa Diyos. Amen. Alam mo, napamahal ka sa trabaho mo. Mayroon kang hinihingi, hindi naman binigay sa'yo. Oh? So, siyempre matisod ka. So, yun po yung sign na yung bagay na yun mas higit pa sa mahal na Panginoon. Kasi wala kang dapat ikakatisod pag hindi po natanggap yung mga bagay na hiningi natin o hindi natutupad yung ating mga pangarap kung mahal natin ang Diyos higit sa lahat na bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So kung tayo po ay tatalikod sa mahal na Panginoon, ayun na, babalik yung dati mong kahinaan. At tandaan po natin ang sinabi ng Bible, ilang times yun? 7 times. 7 times. So, ilang counts ba yung kaso? 7 counts. Parang coincidence, no? Coincidence. 7 counts. O sabi ng Bible, pag ikaw ay tatalikod sa mahal na Panginoon, 7 times. Yung babalik sa iyo na mga kahinaan, ma-multiply into 7. So kung siya po ay hinatulan ng korte ng 6 years to 18 years, sa isang count lang po yun.
7 counts yun. So kaya sabihin natin, pinaka-minimum, dito tayo sa 6 years. Kasi 6 to 18 years, yung 18 years maximum yun. 7 counts yun. 6 times 7. 42 years, tatanda siya doon. Tatanda siya. 42 years siyang mag-stay sa munting lupa. Ibig sabihin, dinala na siya sa munting lupa dahil mayroon na siyang conviction, convicted na siya. Pag dito ka palang makulong sa city jail, provincial jail, municipal jail, yan po ay, ibig sabihin, ongoing pa yung kaso, hinihiring pa. Pag ikaw ay papadala na sa Muntinlupa o papadala ka na sa Palawan, ibig sabihin, sentensyado ka na. No? So, life sentence nga yung kaso niya. Dahil 6 to 18 years, 7 counts. So, kung dito natin kukunin sa minimum na 6 years times 7 counts, 42 years niyang pagsilbihan. So, hindi na siguro siya makilala paglalabas siya dahil lolo na siya minamahal. Amen. Pero ang malapi noon ay mabait. No? So, nung pinagbintangan siyang pumatay at nasintensyahan pa siya ng life sentence, pagdating niya doon sa Muntinlupa, hindi pa rin siya tumigil na umiyak sa mahal na Panginoon. Siyempre, minumonitor yan. Sino yung mga nandoon na life sentence. At pag ikaw ay gumagawa ng kakaiba sa ibang mga nakulong, talagang makakarating yan sa mga namumuno. Halimbawa, killer ka doon, ikaw ang nangunguna sa mga riot, makakarating sa kanila yan. Pag ikaw naman ay palaging nanalangin, makakarating din sa kanila yan. So, in-interview siya, ano yung panampalataya niya, saan siya naglilingkod sa Diyos. Nung sinabing Jesus Miracle Crusade International Ministry, may ministry din tayo doon, may jail ministry tayo sa loob ng Monte. So, may abogado humawak sa kaso niya, ni-review yung kaso niya, at yung 7 years naging 7 months. Yung 7 counts niya, naging 7 months. Oh, imagine, ang himala ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At nung bumalik siya dito, sabi niya, mag-fasting siya. Sabi ko, doon ka sa Santiago. Dahil siyempre dito yung kaso niya eh. Amen. Siyempre malay mo kung masilip siya, di ba? Oo. Makita siya. So, para walang hadlang, doon ka sa Santiago, mag-fasting. Doon ka nakapag 7. Tama ba yun? Absolute yung narinig ko? 10 days ba yun? Ibig sabihin, 10 days without water? 7 days without water. O tapos nagtubig na siya after 10 days. Kasi pag 10 days without water ka, parang talagang hindi ka na makabangon yan. No? Kasi naranasan ko po yan, minamahal, hanggang 7 days na talagang ay kung gusto mo talagang maghimala ang mahal na Panginoon sa buhay mo, totally change. Katulad sa ating beloved Brother Edro. 3 days absolute. Nung nag-break siya, mayroon pang naiwan na nagtubig na sugat niya. Dinagdagan niya another 3 days. Pagkatapos noon, tuyong-tuyo na. Samantala yung kanyang kasamahan, yung dito lang sa kamay, hanggang ngayon daw, nagnanana. Nagtutubig. May mga nana. Hindi pa gumagaling. Umiinom ng gamot yon. Imaginin mo yung kanyang kasamahan. Mild lang, sa kamay lang po yon. Sa kanya, pati paa. Parang nalitson yan. Yung kanyang kasamahan, wala kang makitang itim. Parang bumubukol lang na parang may mga bula-bula na bumubukol dahil dito lang sa kamay. Hindi kumalat sa buong katawan yung paso. Hanggang ngayon, may mga sugat pa. Sinabihan doon na dumalo ka sa gawain, sabi daw na, dadalo lang ako pag gagaling ako.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi mo pwedeng kondisyonan ng mahal Pinoon. Dahil alam ng mahal Pinoon na hindi mo tutuparin yan. Amen. No? Sasabihin mo, dadalo lang ako pag ibigay sa akin ng mahal Pinoon niya aking hinihingi. Hindi yun. Ibigay o hindi, dumalo ka. Gagaling ka o hindi, maglingkod ka sa Diyos. Kasi mayroon pong tinatawag na life after death. Yun yung pinaka-importante, may namahal. Yung buhay natin sa mundo, ito po ay pansamantala lang kahit mayaman ka pa. O ikaw naman ang pinakamahirap, pareho lang. Darating ang kamatayan. Amen. Marami mang makilibing o konti lang nakilibing, pareho lang din. Na pagdating ng panahon, makakalimutan ka rin. Kahit buong kawayan pang makilibing. Hindi na makasya sa sementeryo yung sasama sa paglibing. Pagdating ng mga ilang buwan, wala nang bibisita sa iyo. Ganon din yung konti lang makilibing. Kahit dalawa lang. Pagdating ng panahon, wala na rin bibisita. Pabayaan ka na lang doon. Ganon ang buhay. That's life. Kasi wala, bumalik ka na sa lupa eh. Nandun ka na. Ang importante yung kaluluwa natin, nasaan napunta. So sabi ng Biblia, minamahal, wala tayong kaligtasan, hindi tayo makakapunta sa langit kung hindi tayo maniniwala kay Kristo. Sabi nga ng Malapin, for without me can do nothing. So anuhin mo man yung mga bagay-bagay na yan. Anuhin mo man yung kayamanan na yan. Kung hindi mo makamtan yung pangarap mo, ikaw ay tatalikod sa Diyos, anuhin mo yon. Pag ikaw ay may hinihingi sa Malapin, 3 lang po ang kasagutan yan. Yes, wait, no. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, dahil na sanay po tayo minamahal sa instant, dahil palagi na po tayong kumakain pagka umaga, instant coffee, instant noodles. Lahat puro instant. Pag tayo po'y manalangin, gusto na rin natin kaagad instant. Mayroon naman ganun, instant. Yung mga crusade, instant healing. Pero hindi naman sila nagpapatuloy, instant backslide din. Mas maganda pa yung dahan-dahan pinapagaling, naunawaan ang salita ng mahal na Panginoon at na-realize, hindi pala ang kagalingan ang importante, kaligtasan pala ng kaluluwa ako. Amen? So pinahintulot din yung instant para makita mo na may Diyos talaga na nagpapagaling. So, nakalakad ka agad. Yung bulag nakakita, tapos sa'yo, mayroon kang naramdaman, 50%, magpatuloy ako. O yung nakita mong nakalakad ka agad, bulag nakakita, pag sunod na gawain, nandyan ba? Wala. Amen. Yung church anniversary natin, yung naka-wheelchair, no, sabi ko, sino po yung magpatuto, instant na pinagaling, o bigla daw parang may pumalo sa puwit niya, yung naka-wheelchair, bigla siyang napatayo. Pumunta sa stage, nagpatutuo, nagulat siya, ba't siya dumating doon sa stage, ay hindi man siya makalakad. Cancer yung kanyang karamdaman, cancer sa buto. Pagkasunod na gawain, hindi mo nakikita. Binisita. Bumalik para sa hospital. Dahil mayroon pa siyang naramdaman. So, kailangan pa niyang mamintin yung gamot. So, hindi, yung kanyang faith hindi tumibay. Amen. Dati siya pastora. Pero sapat na yun, na nakita niyang milagro ng mahal na Panginoon. Hanggang kinuha siya ng mahal na Panginoon. Mayroon namang hanggang ngayon, patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, itong tinanong ko, paano ka tumayo? Para daw may pumalo nakaupo siya para daw may pumalo na napatayo siya. Tapos pagtayo niya, nakita daw niya yung katabi ko, na parang kamukha ko rin daw, kinawayan daw siya ng gano'n.
Wala naman kung katabi sa pulpito. Kinawinder siya. So, umakyat siya. Sabi niya, di ba ikaw lang yung nag-preach, brad? O ako lang nga. Pero nung sinabi mo na mayroon bang instant na pinagaling dito, punta dito magpatotoo, pero mayroon na nakaputi na kinawinder siya, paakyatin. So, umiiyak siya. Naniniwala siya. Nabautismuhan siya sa tubig sa pangalan ni Jesus. So, pinapahinga na siya ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mapalad pa rin yun dahil pinapahinga na siya. O hindi na, wala na siyang katatakutan. Baka mabackslide siya, baka babalik yung kahinaan niya. No? Ang nakakatakot kasi pag tayo po ay mabackslide. Amen. So, ang sinabi ng Malapinon, yung ating pong pagmamahal, unang-unang utos ng Malapinon, siya ang mamahalin natin. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sa puso, sa kaluluwa, sa isip. Sa isip. Wala po tayong mamahalin na mas higit pa doon. Kasi pag one stop, mayroon po tayong minamahal o binibigyan ng importansya na mas higit pa sa Diyos, doon tayo magkaroon ng problema. Amen. Ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. So wala pa rin puwang yung magalit ka sa kapwa dahil love your neighbor nga as you love yourself. Maliban na lang kung galit ka na rin sa sarili mo. Kasi pag galit ka na rin sa sarili mo, normal po yan. Galit ka na sa lahat. Amen. Alam mo, galit ka sa sarili mo, tapos mahal mo yung iba. Sa sarili mo nga, galit ka na No? Galit ka na sa sarili mo, so hindi ka na naliligo, hindi ka na nagbibihis, pinapatay mo ng sarili mo, umiinom ka na ng alak, pasok ka na sa mga bisyo, wala ka nang pakialam, wala ka nang iniisip na future. Kung anong mangyayari sa iyong katawan. Maulanan, mainitan ka dyan, makatulog ka sa daan, mabugbog ka. Imagine, nung napunta siya sa monte, ganun pala ang mga tao doon, mga huramintado. Nung once lang po nakapunta ako dyan, sumama ako ng Bible study. Doon ako po yung napunta sa, kasi tama yung sinasabi niya, by building yan. Building A, Building B, Building C, Building D, ABCD na mga building dyan. Ito Sputnik, ito Bahala na Gang, ito naman Komando Gang. Okay lang kung may sinigang. Kasi gusto ko, doon ako sa building na yon. Puro gang yan Bawat building, puro gang. Hindi pwedeng paghahalo-haluin yan. Isang building, isang gang. Napunta ako sa Bahala na Gang. Kung baka marka Bahala, hindi basta-basta yung lugar na doon ako inassign, doon ako mag-preach. At yung mayor ng Bahala na Gang, hindi talaga daw nakikinig yun. Hindi dumadalo ng Bible study. Inong binigay na sa akin yung mic para ako mag-preach. Inong nabanggit ko yung Talipaw Peace Mission ng ating mahal na pastor. Nagka-interest yung mayor. Nakinig. Na hindi ko naman alam na mayor pala ng Bahala na Gang yun. Pagkatapos, sabi niya, Brad, kailan ka babalik dito? Sabi niya. Sabi nung mga kasama ko, Kuya, ngayon lang dumalo yan. Mayor ng Bahala na Gang yan. Ngayon lang yan dumalo. So, ibig sabihin, kahit gaano katigas ng puso nila, naghanap talaga sila ng totoong Diyos na doon sila maniniwala. Sa daming nagdadala ng salita ng Panginoon, binabaliwala nila yon. Pariho-pariho lang yan. Pero kung mayroon silang marinig na kakaiba, doon sila maniwala, ito talaga may Diyos dito. Amen.
O 2 beses na tayo pinuntahan ng pulis dito dahil nakipag-schedule na. Sinulatan na daw nila yung mga kapitan, wala pang response. Sabi nung pulis sa akin, baka mayroon kayong schedule, Brad, mag-join kami sa inyo. O di pinalakad ko si Brother Pedro sa Villaflor, barangay Villaflor. Pinaka-last barangay ng Kawayan. Lupa na daw ng San Guillermo yan. Kung hindi ako nagkamali, San Guillermo o San Mariano? San Mariano. So, pero barangay ng Kawayan, o naka-schedule tayo. Hindi ngayong Sabado, sa next Saturday, March 25. Sabi ng kapitan, tamang-tama, sa March 25 na lang natin kasi sa Sabado may doon gagamit. Sa March 25, mayroon daw silang barangay assembly. Nandoon lahat ng mga tao. So sila na mismo ang nag-schedule, yung kapitan, na itong araw na to, nandito lahat ng mga tao, barangay assembly natin, magkrusada kayo. Paghandaan po natin yan. Everybody say, praise the Lord. So, yan daw yung barangay Villaflor na yan, yung kapitan dyan, winarningan ng NPA. Tapos, highway daw yan ng NPA. Ibig sabihin, daanan. Galing ng San Mariano, papunta ng Itiague siguro, or San Guillermo. So, dinadaanan yan, na yung lugar na yan. So, doon tayo. Nagulat nga yung pulis, sabi niya sa akin, Brad, hinahanap mo talaga yung mga baryo na may NPA. Sabi ko, yun yung mga hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. So, dalawa po yung purpose natin dyan, minamahal. Para yung mga pulis din ay maniniwala. Amen? Kasi karamihan sa mga preachers, sa mga pastor na kanilang nakikilala, hindi naman natin pag-lockdown, pero yun talaga ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Naghahanap ng mga Bible study within the city. Yun ang tinatawag na yung comfort zone. Comfort zone. Yung lugar na hindi delikado. No? Yung lugar na maraming businessman, maraming mayaman. Hindi po yun ang ating hinahanap. Kasi hindi naman tayo naghahanap ng mayaman. Kung gusto nilang maglingkod sa Diyos, sila ang maghanap sa atin, hindi tayong maghanap sa kanila. Amen. Sabi ng Mahalapi nun napakahirap ang mga mayayaman makakapasok sa langit. Mabuti pang isang kamilyo na papasok sa needle's eye. Camel yun, camel. Papasok sa needle's eye. Kaysa isang mayaman na papasok sa karya ng langit. Yung ating kasing kaalaman sa needle's eye, yung mata ng karayom, kahit kuto, hindi po papasok dyan Bakit camel? Bakit camel yung in-example? Kasi sa Jerusalem po yung site, yung lugar na tinutukoy, yung pong needle's eye ay hindi po yun literal na mata ng karayom. At hindi din po yun parable. Totoo talaga na mayroong needle's eye na gate sa Jerusalem. Dahil ang Jerusalem, yan po ay nabakuran ng gate. Nabakuran po yan ng parang Intramuros. Kung nakapunta kayo ng Intramuros, mas mataas pagbako dyan. Nakapunta kayo ng Intramuros, di ba parang pwede kang maglakad doon sa taas ng bakod, ganun kakapal. Lalo na sa Jerusalem. Hindi basta-bastang masira yung bakod. So, nakaikot po yung bakod sa buong Jerusalem. May mga gate po dyan. At mayroon silang gate dyan na tinatawag na needle's eye. Kasi ang forma niya parang mata ng karayom. Na pag malate ka, maabutan ka na ng curfew, yun lang yung mananatiling nakabukas. Close na ang ibang mga gates, yun lang ang makabukas yung needle's eye. At yung needle's eye na yun, bilang parusa, kailangan pagpasok mo doon, ang sukat niya, mas maliit siya sa tangkad ng kamelo. So yung camel, kailangang lumuhod. So ilang meters yung kapal ng
ng pader. So hindi okay lang kung pader ng katulad ng hollow block, lusot kagad. Kung halimbawa 10 meters yung kapal. So malayo-layo yung luhuran niya, no? O dito hanggang gate ang kapal ng pader. So ganun ang luhuran ng kamelo. Luluhod siya para makapasok siya doon. Bilang parusa yon, para hindi sila malate pag uwi sa syudad. So, ibig sabihin, pag hindi ka marunong lumuhod, hindi ka makakapasok sa langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, mayroon bang mayaman na luluhod-luhod? Hindi. Bakit sila luluhod? Wala kang makita na mayaman na mayroong may kalyo sa tuhod. Hindi na lumuluhod yan. Bakit ka luluhod? Abundant naman sila ng pagkain. Bakit ka manalangin? Nandyan naman yung lahat. Ha? Pero pagdating sa impyerno, doon na siguro sila luhod-luhod, pero hindi na sila makaluhod doon, mainit. Yung mayaman na namatay, ang kanyang pangarap lang, si Lazaro, nakita niya yung kapitbahay ko na si Lazaro. Punong-puno ng sugat ang katawan nito. Nakikisalo lang to sa pagkain ng aso nandoon sa langit. Sabi amang Abraham, pwede bang pupunta dito si Lazaro, itugob yung kanyang daliri sa tubig at patuluan yung aking lalamunan para maibsan yung uhaw. Maibsan yung uhaw. Maibsan lang, hindi naman talaga matanggal. Yung pangarap niya, maibsan lang. Amen. Doon sa kulungan kaya, sa Muntinlupa, abundansya ba yung tubig mainom doon? Hindi ba kayo nauuhaw doon? Walang tubig. Grabe yun. Siksikan pa. Walang aircon. Pagtulog mo, hindi mo alam kung bigla ka lang saksakin ng naburyong na kasama mo. Puro buryong na yung mga tao doon, puro sintensyado na yun Patapon na yung buhay nila. Walang mga dalaw. Hindi alam kung ano nangyari sa asawa nila, lalo kung babalitaan, nag-asawa ng iba yung asawa nila, wala na. Aburido talaga. Hindi alam kung ano nangyari sa kanilang mga anak. Yun na nga, sa kanila, bawal. Kahit yung walis tingting, bawal. Kasi kahit yung walis tingting, pwede ipatay ng tao yun. Habang nakatulog, nakanganga, pwede mong tusukin yung bunganga ng walis tingting. Patay yun. So, pero mayroon pa rin nakakalusot. Kahit mga alambre, basta gawin nilang pangsaksak yan. Mga kutsara, mga tinidor. Kahit pa siguro plastic na tinidor, baka pagtripan pa nila, kaya pa sigurong panakit ng tao yun. Kasi wala na, buryong na talaga sila, minamahal. So ito yung naisipan ngayon ng gobyerno, mayroon silang tinatawag na kasimbayan. Kasimbayanan. Kapulisan, simbahan, at ang bayan. Kumbaga, combine, tulong-tulong, kapulisan, kasimbahan, simbahan, tapos bayan, kasimbayanan, kasimbayanan. So, ito yung nakikita nila. Kaya lang, yun na nga, minamahal, yung lukewarm na approach, yun ang common. Inisip, magkano bang budget dyan? Ano bang mayroon dyan? Ganun kaya agad ang tinatanong Ano bang mayroon tayo dyan? May budget ba tayo? May panggasolina ba tayo dyan? Iba ang Jesus Miracle Crusade. Nagulat ngayong pulis. Alam mo, pag kami magkaroon ng Campus Crusade, nakaupo na lang yung mga teacher at mga estudyante. Kaming gumagasto sa amin pang instruments. Mag-fasting pa kami. Sabi ng pulis, kami pag mag-conduct kami ng symposium,
sila ang gagasto, yung school. So, yun ang dahilan na, kung minsan pagsusulatan nilang mga school, ay, postpone dahil maghanap pa sila ng sponsor, gagasto. Sa atin, pag sabihin nila, bukas na pa, di bukas na talaga. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh? So, kailangan handa tayo palagi. Nandyan yung ating prayer. Anytime, pag may tawag, Brad, itong school na to, welcome ang Campus Crusade. Pasukan natin. Amen. Kasi nagliligtas po tayo ng kaluluwa, minamahal. Tayo po ang instrumento ng mahal na Panginoon. Yan po yung dahilan kung bakit bumaba siya. Ang trono niya, minamahal sa langit, iniwan niya, bumaba siya, nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil wala pong ibang karapat-dapat tumubos sa atin, kundi ang mahal na Panginoong Hesus lang. Amen. Dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. In order to provide a suitable substitute, God came to earth as a sinless man, Jesus Christ. Jesus was the only sinless man who has ever lived. So he was the only one who did not deserve to die and who could be a perfect substitute. So his death became the permanent atonement for our sins. So siya lang ang tao sa buong mundo na sabi dito minamahal sa Bible, hindi nagkasala. Amen. So siya yung perfect na substitute. Instead na tayo ang mamatay, siya ang namatay para sa atin. Amen. Takpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kung hindi siya magkatawang tao, wala talagang karapat-dapat. Yung mga nagpapako-pako dyan, pagpanahon ng Semana Santa, pamumusong yan. That's blasphemy. Parang iniinsulto nila ang Diyos na para bang yung ginawa ni Kristo hindi pa sapat. Imaginin mo yun. At saka tinutolerate ng religion yan. At alam naman ng mga leader ng relihiyon na hindi dapat. Kaya lang, tradisyon na kasi, nagiging tourist attraction na. Nung dumating si COVID, wala nang nagpapako. Amen. Mayroon pa ba? Panahon ng COVID, may nagpapako ba? Wala, di ba? Dapat nga magpapako sila lahat Para malutas yung problema ng COVID. Ibig sabihin, scam. Wala talagang himala. It's not true na pag ikaw ay magpapako sa cross, may magyayaring himala sa buhay mo. Pero ang Jesus Miracle Crusade, ilang beses tayo binabantay-bantayan dahil talagang nagpupumili tayo dahil ang Diyos natin totoo. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Imagine mo naman yung sakripisyo ng mahal na Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Tapos, i-erase lang sa pamagitan ng pandemic. Sabihin na walang relihiyon na makalutas sa pandemic na yan. Walang relihiyon na tatayo at magbubukas dahil sa pandemic na yan. Dahil delikado mga matay kayo. Sa bagay, sa relihiyon, wala talaga. Pero sa atin kasi hindi naman relihiyon. It is a relationship sa Diyos. Magtanggalin nila yung relationship natin sa Diyos. Sabi, dahil may pandemic, mayroong mga sakit, may biglang lumutang na mga viruses, so ang relasyon nyo sa Diyos dapat putulin. Hindi, maputol. Relihiyon, pwede nilang pahinto, relihiyon. Pero yung relasyon, lalo tayong magkaroon ng talagang totoong relasyon. Kasi anytime, pwede kang matigok, pwede kang mahawaan, pwede kang mamatay. So, anong gagawin mo? Magsusumikap ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen.
Ha? So magawa lang po natin yan, minamahal, pag natupad po natin yung unang utos. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dahil sabi ng malapi noon, I am the way, the truth, and the life. Wala makakapunta sa Ama kung hindi sa pamagitan niya. Amen. Oh. Sinong magdadala ng mensahe na ito, minamahal? Maraming gusto. Pero ang tanong, pinadala ba sila ng Diyos? Ayan ang tanong eh. Maraming gustong mag-preach. Pero ang tanong, minamahal, ang Diyos bang nag-utos sa kanila? So paano natin malaman na ang Diyos ang nag-utos? Katulad ng mga apostoles, nung sila'y nagsilakad at nangaral, kasama nilang Diyos sa pamagitan ng mga tanda, signs, wonders, and miracles. Yung mga bulag, nakakita, mga lupo, nakalakad, yung makitungi, nagsilinis, yun yung mga tanda, proiba ebidensya. Pero hindi po sila umasa doon. Kahit nakakita po sila ng mga himala sa kanilang pangangaral, nandoon pa rin yung kanilang pag-aayuno. Para hindi po sila matangay na kaaway. Dahil nandyan na po yung sumusunod sa kanila. Sila po'y pinagbabawalan, sila po'y pinaghuhuli, sila po ay pinagbibilanggo. Pero matatag ang kanilang panampalataya dahil sila po, minamahal, ay nag-aayuno, nagpupuri ng mahaba. Sila, kahit sa kulungan, si Pablo at saka si Silas, nagpuri sila sa loob ng kulungan. Ayun yung ginawa siguro ni Brother Adan. Wala nang makakapagpalabas sa akin dito kundi ang Diyos lang. So yung 7 counts, nagiging 7 months, pinalabas siya ng mahal ng Panginoon. Amen. Siguro pag mayroong mag-offer sa kanya, Adan, bigyan kita ng 1,000,000, balik ka sa monte. Sabihin siguro niya, sa'yo na yung 1,000,000. Ikaw na lang ang punta doon sa monte. Sabi nga nung isang matapang na isang anak ng mayaman doon sa Cagayan de Oro, dahil mayaman, nandyan po yung kayabangan, katapangan, o nakapatay, napunta sa monte. Nung nakalabas, sabi niya, kahit sabihin nyo, ako na ang pinakaduwag, ayaw ko nang bumalik sa monte. Ganun yun eh. Anong makuha mo kung sasabihin ka ng tao pinakamatapang kay mapunta ka pa lang sa kapahamakan? There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death or destruction. Amen. So, bakit maghanap pa tayo ng ibang daan? Mayroon nang nagpakilala na siya ang daan. Jesus is the way. I am the way, sabi niya. Amen. Patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Patuloy tayong magtapat. Para hindi tayo malamig. Kahit napakaliit na halaga na matatanggap natin, may kabahagi malapino dyan. Ibigay mo para sa mahal na Panginoon. Para hindi ka masalot sa buhay mo. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Patuloy po tayong nagliligtas ng mga kaluluwa. Hallelujah. Kaliwat kanan po yung mga imbitasyon sa atin. Tayo na po yung pinupuntahan. Dati, minamahal, tayo po yung pupunta. Tayo po yung pumupunta sa kasundaluhan, sa kapulisan. Sir, pwede bang mag-Bible study sa inyong kampo? Pwede ba, sir, na mag-krusada kami sa lugar na to? Pero ngayon, sila na po yung naghahanap sa atin. Brad, pwede ba? May panahon po ba kayo? Maggawain tayo sa ganitong lugar. You are welcome to our camp. So yan yung bunga ng prayer and fasting ng man of God. The end time prophet of God. Bunga ng panalangin ng mahal na pastor. Mapalad tayo. Nandito tayo sa ministeryong ito na pinunganahan ng tunay na naglilingkod sa Diyos. Marami pong nagsasabing tunay na lingkod pero naglilingkod nga sa Diyos. Baka titulo lang. Iba po yung tunay na lingkod at tunay na naglilingkod. Yung tunay na lingkod, pwede mong kunin yun na titulo. Pero yung tunay na naglilingkod, kailangan yung prueba.
By their fruits you shall know them. Kahit sugat na yung paa ng mahal na pastor, sa kapal ng kalyo, pilit pa rin niyang iniluluhod yan. Kahit doon sa kampo ng Abu Sayyaf, tulog na kami, si mahal na pastor ang nanatiling nakaluhod, nakataas ng kamay. Gabi-gabi po yan, minamahal. Pag nakikita ng mahal na pastor na parang natulala na kami at nang lupaypay na, siya po yung nagre-revive sa amin. Sabi ng mahal na pastor, huwag kayong matakot. Kung si Brother Jerry Morillo na nalalamig, binaril, hindi natablan, tayo pa kaya? Kung si Melchor Harina na bumalik na sa kanyang mga bisyo, binaril ng shotgun, hindi tumalab yung bala, tayo pa kaya? Na pumasok dito, nag-ayuno tayo. At totoo nga, ilang beses binaril ng mahal na pastor, hindi pumutok ang kanilang mga baril. At hindi po nagtatapos doon. Binumba, hinulugan ng mga bumba galing sa Obitin. Nagpatotoo po yung isa sa piloto. Sabi niya, kahit hindi perfect ang Obitin, pero wala daw naligaw sa friendly forces. Lahat daw na hinulog niyang bumba ay doon sa enemy. Doon sa enemy, nandoon ang mahal na pastor. Wala naman ang mahal na pastor sa friendly forces. Wala naman ang mahal na pastor sa grupo ng mga kasundaluhan at kapulisan. Nandoon ang mahal na pastor sa mga Abu Sayyaf. So, lahat na bomba, perfect, doon nahulog sa enemy forces. So, sa mga Abu Sayyaf, tama. Sabi ng mga prayer warriors, tatatalsikan sila ng mga putik galing sa bombang hinuhulog sa Obitin. Pero hindi sila napahamak. Iningatan sila ng mahal na Panginoon. Sabi ko doon, nakausap ko yung piloto na yun eh. Sabi niya, alam mo Brad, sabi ko, hindi mo ba nakikita sir na yung hinulugan mo, mayroong kubo doon o may mga tao doon? Hindi mo nakikita yon. Computer lang daw yon. Kung ano yung coordinate, yung tinawag sa kanila, tinatype niya sa computer, tapos pagkatapos noon, pindutin na yung button, release na yung bomba. So wala siyang nakikitang bahay o tao, computer ang kaharap niya. Kung ano yung tinatawag sa kanya, yun ang nire-record niya doon. O ilang degree, ganyan-ganyan. Tapos pak, hulog na yung bomba. To whom it may concern. Kahit sinong matatamaan. Masibilyan, friendly forces, enemy. Kung magkamali yung tawag, pwedeng sila ang mahulugan yung mga kasama niya. Pero sabi niya, by God's grace, doon sa enemy forces, inandoon ang mahal na pastor at mga prayer warrior. Iningatan ng mahal na Panginoon. So, kumpirmado, confirmed na may mga bomba nga na galing sa Obitin na hulog doon sa kampo ng mga Abu Sayyaf o doon sa grupo ng mga Abu Sayyaf na nandoon ang mahal na pastor. Nandiyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kasama na yung mga bala ng kanyon. Kasama na yung mga bala ng mga machine gun galing sa helicopter. Galing sa mga humahabol na mga kasundaluhan. Nandiyan ang pag-iingat. So, na-realize na mga kasundaluhan at mga kapulisan, we need this group. We need Jesus Miracle Crusade sa ating hangad na magbago at magkaroon ng tunay na kapayapaan ang bansang Pilipinas. At hindi sila nagkakamali. Sabi nga ng mga tauhan sa Malacanang, kayo lang pala ang hinahanap namin sa tunay na pagbabago. So yung sigurado ako, yung kasimbayanan na yan, minamahal. Kasimbahayanan. Hindi aktibo ang mga pari dyan dahil anti-communist program po yan. So, tayo po ang aktibo dyan. Buong Pilipinas, Jesus Miracle Crusade, ang nangunguna, nakapartner ng ating pong mga kasundaluhan at kapulisan. Para makamtanan natin ang tunay na kapayapaan. Tuwal, matigil na po yung patayan na yan, minamahal. Tapos na tayo sa relihiyon. Tapos na tayo sa daming mga leaders ng relihiyon na wala mang
gagawa. Magagaling lang sa salita, pero hindi mo makikita sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa Jesus Miracle Crusade, dito nila makikita na ang Diyos ay totoong umikilos sa buhay natin. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Lagi kang nariyan na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Praise the Lord, Jesus. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Nagilang pag-ibig ang aking
umaminahan magpagkailanman. Dakilang pag-ibig. Yes, Sir Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig. O Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, itago mo minahan magpagkailanman. Dakilang pag-ibig Ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo minahan magpagkailanman. hinago Mo minahan magpagkailanman. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Para po sa mga baguhan natin po mga viewers, mayroon po kayong mga loved ones kasama sa inyong tahanan, kung saan po kayo nanonood ngayon, minamahal. Mayroon po mga kasama dyan na hindi pa, hallelujah, hallelujah, sumuko sa mahal na Panginoon, hindi pa niya ibinigay ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon, minamahal. Hindi pa niya tinanggap ang mahal na Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Hallelujah, now is the day, now is the time. Huwag na pong ipabukas, minamahal. Hindi po natin alam ang bukas. Hindi po natin alam ang buhay natin, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po natin alam ang araw at oras ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Ipataas po niyo yung mga kamay sa inyong pong mga loved ones diyan sa mga tahanan. Hallelujah, hallelujah, ng mga hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Guide them, hallelujah, to accept our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sumunod kayo sa panalangin. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na mahal na Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan. Iligtas mo ako, mahal na Panginoon. Sampoy mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Dakilang mga Diyos na makapagligtas sa lahat at tumanggap sa mahal na Panginoon. Bilang Panginoon at ang pagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang, iligtas mo sila sa pumar sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong sakit, itaas po inyong mga kamay, tayo po yung manalangin. Ano po yung mga kahilingan? Hallelujah, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ano mga kami naisip na gawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balarapan. Patawarin mga anak, mahal na Panginoon, sa ostos, pagunat dalangin ng iyong hinirang propeta sa walang kapanahunan, propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will D. Salmeda, sampupan langin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon, the beloved children, Lord, hallelujah, hallelujah. Abutin mo ang pangailangan mo na aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, cast out demonyo ng karamdaman, high blood, sakit sa puso, diabetes, demons of cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating po mga kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo po'y dumako na po sa ating pong announcement. Ating pong beloved brother Leo Hosto. Praise the Lord.